Iginiit ng mga taga-PHIVOLCS at lokal na pamahalaan ng Quezon Province na walang banta ng tsunami sa lalawigan. Yan ay matapos lumikas kagabi ang ilang taga-coastal barangay nang kumalat ang maling impormasyon at kaugnay nga niyan, makakausap natin si Quezon Governor J.J. Suarez. Governor Suarez, magandang tanghali. Si PR Canghel po ito. Magandang tanghali, Pia, sa lahat na nakikinig at sumusunod sa programa mo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Governor, linawin lang po namin kung ano po yung nangyari kagabi, kung bakit po kumalat yung bali-balita na magkakaroon daw ng tsunami at talagang kinailangan pa na mag-ikot o rumonda nung ilang mga opisyal para sabihin na hindi po ito totoo. Oo nga, medyo nagkagulo po dun sa bahagi ng Candelaria at Sariaya sa kadahilanan na may kumalat na chismis na magkakaroon daw po ng tsunami. Natatama daw po ang tsunami sa kanila. Kaya umalis po sa kanilang mga barangay, umalis po sila sa kanilang mga tahanan at dumiretso sa mga evacuation center. This happened around 9:30 last night. Pero natukoy ho ba ninyo, Gov, kung saan galing yung impormasyon? Can you repeat the question, Pia? Natukoy ba ninyo, Gov, kung kanino or saan nanggaling yung maling impormasyon? Opo, kanina kinausap ko po yung provincial director ko ng PNP. Pinaiimbestigahan ko na po kung saan nagmula o kung sino nag-umpisa o kung saan nanggaling yung chismis. Dahil sa chismis na yan, meron po kaming isang kababayan sa Candelaria na inatake po sa puso. Oho, at talagang parang malisyoso naman kasi talaga, no? Kahit nagbibiro lang, dapat may pananagutan pa rin, di po ba, Gov? Dapat may pananagutan yon. Actually, kinausap ko na po yung legal team namin and we're prepared to file cases once we identify kung sino po yun. You have to remember, Pia, sa amin po kasi sa probinsya, last week lang tumama ang Glenda. Kaya may sense of paranoia pa rin at consciousness ang mga tao pagdating sa mga ganitong kalamidad. Kaya nung may chismis ng ganyan, talagang they reacted at nagtialis sa kanilang mga barangay. Ano ho ba yung pwede nyo isampa laban sa kung sino man ang nasa likod nito? Opo, meron na po kaming hinahandang mga cases. Actually, my legal team is working on it, my provincial attorney. So once ma-identify po namin kung sino, kung samahan po ba yan, organization, o sino man, any details behind it, we will file the cases against them. Pero meron ho ba kayong inilatag, Gov, na talagang dissemination or information dissemination program para hindi na po ito maulit at malaman ng mga tao kung kanino lang ba talaga sila makikinig? Opo, actually maliwanag naman po yung sistema natin na kung may magkakaroon ng mga advisory with respect to calamities, warnings, manggagaling lang po ito dapat sa Municipal Disaster Risk Reduction Council as advised by the Provincial Disaster Risk Reduction Council. Unfortunately dito, what I believe that happened, nag-umpisa sa chismis, kumalat, umalis na yung mga tao at nagsunuran na rin. So sa susunod, siguro magandang maipayo sa lahat na nakikinig. Kung may mga ganito pong mga pangyayari sa inyong lugar, maganda i-validate, i-confirm yung news before you do anything. At nabanggit nyo, Gov, talagang patuloy ang pagbangon pa ninyo mula doon sa pananalasan ng Bagyong Glenda. Kamusta na po ba yung mga naapektuhan ng Bagyong Glenda? We're moving forward. Actually, ngayon po, kaya medyo maingay po sa background. Nandito po ako sa Dolores para sa relief operations. These past 5 days, naikot na po namin yung 25 municipalities at nakapamahagi na po tayo ng 50,000 relief packs. Ako mismo yung bumibisita sa mga bayan-bayan para makamusta, makita ko yung kalagayan at yung extent ng destruction ni Glenda. After we do our relief work, we'll be proceeding with the rehabilitation and rebuilding program. Pero yung kuryente po ba, naibalik na po, 100%? Dito po sa aming lalawigan, Pia, I would say maybe 60% wala pa rin pong kuryente. Bagamat dito po sa 2nd District at ilang area dito sa 1st District may kuryente na, maraming bahagi pa rin sa amin, especially yung southern part of Quezon Province, which is considered as the hardest hit area, wala pa rin pong kuryente. Siguro, Gov, mensahe na lamang po para sa inyong mga kababayan, lalo pat, syempre, inaasahan po natin na gaya ng sinabi ng Pag-asa, talagang itong mga buwan na ito, marami po talagang bagyong tumatama. Oo nga. Sa akin po mga kababayan, unang-una, Pia, gusto ko magpasalamat muna sa lahat ng tumulong, nagpadala ng donations and assistance to the typhoon victims of Glenda. I'm extending my gratitude and appreciation for their kindness and generosity.
At doon naman po sa mga gusto magpadala po ng tulong, ongoing po yung relief efforts namin. We will be proceeding with the rebuilding program. Ito po ay pupuso po namin tatanggapin. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin sa 042-373-6008. And lastly, doon po sa mga kababayan ko, sa susunod na magkakaroon po ng mga chismis at balita na may bagyo, landslide o tsunaming darating, makipag-ugnayan po muna kayo sa mga pamahalaan, barangay, lokal at sa probinsya bago po kayo gumawa ng aksyon. Maraming salamat po, Quezon Governor J.J. Suarez. Magandang Thank you very tanghali po. much, Pia.